Ang kwentong ito ay pinamagataang Battlefield. May dalawang magkakaibigan sundalo ang nagkahiwalay nang bigla silang inatake ng mga kalaban sa kanilang lunga. Dugo! Takbo! Sila ay sina Clark at Dan. Napakarami ng kaaway at wala silang kalaban-laban. Maaari silang masawi kung lalaban pa sila at di tatakas. Nang nakatakas si Dan at tumating sa kabilang kampo, natuklasan na niya na wala na si Clark. Pinuntahan niya lahat ng sulok ng kanilang kampo pero di niya ito nahanap. Tinapitan niya ang kanyang mga kakampi at nagtanong. Tol, nakita niyo ba si Clark? Kanina ko pa siya hinahanap dito sa kampo pero di ko pa siya nakikita. Baka alam niyo kung saan siya ngayon. Sagot ng sundalo. Pasensya ka na tol, di namin nakita si Clark dito sa kampo. Nag-alala si Dan para sa kanyang kaibigan. May usapan pa naman sila na walang iwanan. Lumapit siya sa kanilang kapitan para magpaalam. Babalikan ko po si Clark, Kapitan. Baka nasa puok pa siya ng labanan. Hindi maaari. Sabi ni Kapitan Ken. Ayokong ipagsapalaran ang buhay mo sa isang taong maaaring wala na. Alam ni Dan na mapanganib ang magbalik sa lugar ng labanan kaya ayaw siyang payagan. Nang gumabi ay tumakas siya sa kanilang kampo. Gusto niyang balikan ang kanyang kaibigan. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya ito nakikita. Kung nasawi ito sa labanan, makita man lang niya ang bangkay ay mapanatag na siya. Utol, alam kong babalikan mo ako. Nang magbalik na si Dan sa kanilang kampo, siya ay sugatan. Marami siyang sinoong napanganib. Galit na sinalubong siya ng kapitan. Sabi ko na sa iyo na wala na ang kaibigan mo. Ngayon, malamang nasawi ka na rin dahil sa mga sugat mo. Ano ang halagang ginawa mo? Sabihin mo nga. Galit na tanong ni Kapitan Ken. Kapitan, buhay pa ang aking kaibigan nang naabutan ko siya. Bago siya nalagutan ng hininga sa aking kandungan, naibulong pa niya sa akin, Utol, alam kong babalikan mo ako. Tubag ni Dan. Parang napahiya si Kapitan Ken. Hindi na siya nakipagtalo pa. Agad niyang ipinagamot si Dan sa mga kasamahan nila. Naglakad-lakad sa paligid ng kampo si Dan sa gabing iyon. Hindi siya makatulog. Naiisip niya ang kanyang kaibigan sa kanyang pangkat. Tulad ng kaibigan ni Clark, hindi rin ito nakabalik sa kampo nang sila'y umurong.